Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong si Chaka Claire. Ay, hindi ko maintindihan kung abogada ba talaga to, nagtapos ba talaga to ng abogasya, o doon lang talaga siya nag-graduate sa Recto Quiapo branch. Bakit? Ay ngayon, dahil sa sobra niyang tawag dito, pagiging bashers ng mga Duterte. At ano pa yung sinabi niya? Na tingin daw niya sa kanyang mga bashers ay ipis lang sa kanyang paningin. Yan lang daw talaga. So, parang, hindi lang parang, ang sinasabi ni Claire ay nagbumirang din sa kanyang sarili. Bakit? Kung yung tingin ni Claire Castro sa kanyang mga bashers ay ipis, ano din si Claire Castro sa mga Duterte na lagi niyang binabash, lagi niyang inaakusa. Di ba ipis? Di ba? Kasi, ngayong araw na to, April 6, may inakusa si Claire Castro kay Kitty Duterte. So nangangamoy na naman ba ito na 100 million pesos cyber libel? Kung ako si Kitty Duterte, gayahin niya ang kanyang ate Sara. Hindi na palalampasin ang mga putang inang kagaya ni Chucky Claire na kung saan may issue din siya ng pangangalon niya, mayroon din siyang kabitsi na di umano na kanyang dinideny, although mayroon siyang karapatan mag-deny. Pero the mere fact, may kasabihan tayong mga Pilipino walang usok kung walang apoy. Di po ba? Ayun. So dito muna tayo ngayon sa issue ng pag-akusa ni Claire Castro kay Kitty Duterte na gumagamit di umano ng droga. So, ayon dito sa balita. Umano'y drug issue kay Kitty Duterte tinalakay ni Castro. Nagbigay ng reaction si Palace Press Officer Attorney Claire Castro, attorney pang putang ina, kaugnay ng mga kumakalat na larawan online na umano'y may kaugnayan sa anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte o mas kilala bilang Kitty Duterte. Sa kanyang vlog, ipinakita ni Castro ang isang news report tungkol sa mga naturang larawan at nagbigay siya ng komento hinggil sa umano'y issue. Malinis, hindi naman pala. Nasabing hindi kurap, pero inaming kurap. Si Duterte ba, pag sinasabi mong kurap, may kaso ba? Si dating Pangulong Duterte ng korupsyon sa Pilipinas. Ang pamilya Duterte ba ay nakalagay sa Guinness World Book of Record for more than 3 decades as number 1 corrupt president sa buong mundo? Wala. Bukod tangi si Ferdinand Marcos, aside from former president also ng ng Indonesia na si Suharto. Nangunguna po, andon po ang Marcos. Hindi po yan ninyo maidinay. Malinis, hindi naman daw. Ay kung kurap sila, edi dapat sana, tai-tai ang Davao. Bakit sa ngayon? Kung ikumpara mo ang Davao at ang Ilocos na pinanggalingan ng mga Marcos, sinong lugar ang tai-tai? Dahil kurap ang namumuno doon. Sandro pa nga lang ngayon eh. Pangalawang termino pa lang niya. Or first term niya, pangalawa, magiging kongresista. Ilang bilyon ang kanyang mga budget insertion. Ang kanyang, ano ba tawag dito? Allocable. May ganyan ba ang Duterte? Wala. Si Pulong. Ang sabi ni Pulong. Since 2022, 2023 ba? Wala na siyang budget sa kanyang distrito bilang kongresista. So, pagdating sa corruption, hindi corrupt po ang Duterte. Dahil yung mga mali-balitang issue ngayon, hindi yan sa Duterte administration eh. Bongbong Marcos. At ikinanta mismo ni Saldico na kasabwat ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez at ng kanyang mga bodyguards ng mga Marines, ng mga ex-Marines. Kung paano na dinideliver ang mga
mali-malita, sinakay pa sa eroplano, sa chopper. Hindi yung Duterte administration. Taliwas sa sinasabi nitong gaga na to. Potang inang babaeng ito na malandi. O ano pa sabi niya dito kay Kitty? Lumalaban sa illegal na droga when in fact, sabi pa niya dito, yung anak umano ang siyang gumagamit. Sabi na, lumalaban daw sa droga ang mga Duterte pero yung anak daw, may paumano-umano ka pa. Gumagamit. Prove it, Castro. You're a fucking lower class abogada. Di mo alam na kailangan kong magbintang ka sa isang tao, kailangan mayroon kang pruwiba, concrete evidence to prove na yung tao na yun ay, kagaya ni Kitty Duterte, na malusog, hindi tuyot, ang ganda, isang drug addict. Tingnan mo nga sarili mo, Claire Castro, lumalaki na yung mata mo eh. Lumulubo ka nga sa kakalamon ng masarap mula sa aming tax. Ikaw yung nakakahiya. Involved ka pa ngayon sa isang lalaki. Dinidinay mo pa. Gaya ka, hindi ka rin wala din kayong pinagkaiba ni Dilima na rin sa Hontiveros. Yun siguro mga idol mo, no? Lini Robredo. Na mga malantutay. So, gumagamit daw. So, yung pinapahid nila sa ibang tao, sila gumagawa, di ba? Si Bongbong Marcos, kung ang ibig sabihin niya dito, mismong kapatid, si Amy Marcos na ang nagsabi na adik ang kanyang kapatid. Bakit hindi man lang niyo sinasabing, dito do yun. Sa bagay, sinabi, dinidinay yun ni Claire Castro. Pero kung pagbabasihan kung sino yung paniniwalaan, Claire Castro na dating basher din ni Bongbong Marcos, na isang ipis din ni Bongbong Marcos noon, si Claire Castro, natapalan ng ang pagmumukha niya, mukhang pira ang babaeng ito, according to Chavit Singson. O kaya ngayon, bumaliktad. Tagapagtahol ng mga Marcos at nagiging ipis ng mga Duterte. Kaya Claire Castro, bago ka magsalita sa mga basher mo na ipis sila, tingnan mo muna ang sarili mo kung ano ka. Isa ka ding dipotang ipis na involved din ngayon na ikaw ay may isa di umanong lalaki. Kawawa naman yung gumagaya ka doon sa mga amo mo na meron din silang mga, nagtitrisam ka na ba? Tanong lang naman. Aray, ko po talaga no. Yung nang bibintang yun yung may gawa. Di ba? Pag tinuturo mo ganyan, isa doon sa isa, tatlo sa iyo. Claire Castro. Prove it na si Kitty Duterte ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung doon kay Leandro Leviste, sabi mo, nagkaroon ka na ng sakit, may sayad ka na, hindi ka na nakakatulog. Paano pa kung kasuhan ka din ni Kitty Duterte ng another 100 million cyber libel? At patunayan mo na siya ay gumagamit ng droga, paano? Kung malinis si Kitty Duterte, di ba? Ang maganda pa nga dyan siguro magpa-drug test kayo ng sabay. Iisa lang yung lugar na kung saan kayo magpa-drug test. Baka ikaw pa ang mag-positive kumpara kay Kitty Duterte. Wala ka sa katinuan, Claire, magsalita. Naturingan ka kunong attorney, abogada, pero isa kang dakilang dipotang abugaga, potang ina mo.